this morning from kahapon and gusto ko lang i-haul yung mga nabili ko kahapon kasi anyway, kahapon sobrang tiring so hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari after ko pag-uwi kasi nag-work pa ako ng onte so ang dami nangyari. First is dun sa may DMZ tour. Sa DMZ tour, nabili ko yung ito, diba? This one is yung actual na pera ng North Korea. So, ito mismo yun. Like, hindi siya replica. Ito mismo yung pera nila. And the next is itong, para siyang iniinom na parang ginseng. Tapos may honey daw siya. Kasi dun sa area ng DMZ, ang pinaka tinatanim daw nila doon is ginseng tsaka mga beans. So, moving on, yan na silang gantong product na black beans na may chocolate coated. Sabi ng tour guide, masarap daw to. Okay, so yung una ko nabili is itong Laneige na water bank. So moisturizer to. Maganda daw tong yung moisturizer. Nire-recommend nila to kasi very hydrating tsaka lightweight lang siya. Next one na binili ko is itong dalawang Mediheal na parang toner pad. This one tsaka Water Mide moisture pad. And then next is itong Anove, yung parang hair conditioner to na sikat ngayon sa Korea. Nung first day ko dito ng Monday, hindi siya naka-sale. Pero pagdating ko kahapon, naka-sale na siya. So, minsan talaga may mga kapag try nyo, kapag matagal naman kayo sa South Korea, wag nyo kagad bilhin kung hindi pa siya naka-sale. Balikan nyo after a few days or siguro everyday balikan nyo. Nagsisale siya, kagaya nito, nag-sale to. Okay, ang price niya kahapon is, ang price ng original is 74,000. Yun yung naabutan ko no first day, 74,000. Pero kahapon, 51,000 na lang siya. And then, lastly, ito, pasalubong ko sa friend ko, yung sa Fui, yung blurring pod, kita ba? Hello! So, today, ang pinaka-aim natin is pupunta tayong Seongsu. So, Seongsu is isa siya sa mga... Napuntahan ko na ito nung first time ko din dito sa Korea noong December. Pero Seongsu is yung isa sa mga trendiest spots dito sa South Korea. And marami dito sa Seongsu mga pop-up stores ng mga brands. So, may mga... kapag may event yung mga brands, may mga collaboration. So, dun sila nagtatayo ng mga buildings or stores nila sa Seongsu. Tapos, isa siyang street na nakalinya. And mostly, like what I remember at saka nababasa ko, mostly talaga ang pumupunta doon is mga locals or mga Koreans. So hindi siya highly touristed spots unless ikaw yung talaga nag-research about the area. And today, ang pinaka-itinerary natin is window shopping along Seongsu and mag-work din ako sa cafe or maghanap din ng mga cafes. So pala ko is very chill, very relaxed, tsaka hindi tiring yung magiging travel ko right now. Hello, so dito na ako sa Seongsu. So bumaba lang kasi may Seongsu station which is tapos exit 4 para mas mabilis ka makarating dun sa Seongsu na shopping street. Okay, pagbaba mo ng Seongsu station exit 4, dito lang kayo. Ditong area tapos pwede ka na mag-start dito. Pagka mag-right ka lang agad. Susundan mo yung maraming tao kasi andun lahat galing yung mga yan. And then ito, sa gilid ng entrance, madaming mga food, local food places. And ang alam ko kasi, mas mura-mura dito kasi nga, hindi siya totally tourist spot, more on locals lang talaga ang pupunta dito. Ooh, meron si Mingyu. Ayan. Oh, tapos dito sa bungad agad, andito yung malaking Olive Young. Wait, eto, yung malaking Olive Young ng Seongsu. So, pwede kayong dumiretso na din agad dito. And may cafe sila. What if mag-cafe tayo, no? So, let's see. Oh, nice. Olive Young siya, pero parang mas maganda yung setup. Mas madaming products. Oh, may dami ding sale actually. For example, 12,000, 9,000 na lang siya. And then dito may cafe. Ooh, wow. Ang cool, may mga pop-up yung mga products nila dito. Ang cute to, may products silang Kuromi. May Melody Kuromi na cushion. And then dito sa may dulong side, meron dito yung mga food ng Olive Young. This one. Meron silang mga protein shake. Alam ko protein shake ang mga... Hindi, protein chips. And then ito. May mga nuts. Tapos makikita mo yung calories.
Tapos alam ko ito yung sikat sikat na snack from Olive Young, itong bagel na to. So it's only 2.3 from 2.7, so naka-sale sila right now. So marami silang mga snacks dito. Ito tag 2.4 yung pretzels. So, ito mas mahal kasi mas malaki. It's 5.6. Ito yung protein shake na sinasabi ko kanina. 170 calories. 3,900. Then lalagyan mo lang siya ng water or milk. And then my second floor din dito. I think yung baba is more on para mga pop-up ng mga new products. Pop-up ng mga new products nila. Then sa second floor is yung mismong binibenta sa Olive Young. So may side dito ng mga perfume. Ang cute naman nito. Collaboration siya. So guys, dito sa Songsu na Olive Young, meron silang Sabrina Carpenter na perfume. Around 44,000 yung pinakamaliit. And pinakamalaki is 79,000. So meron din silang mga Ariana na perfume dito. Naka-sale din yung maliliit nila. So guys, sobrang laki talaga nitong itong Olive Young sa Songsu. Like, ang lawak ng mga choices. Tapos, 3 floors ata siya. Yung first floor is mga pop-up. Second floor is mga makeup and perfume. And then, I think lastly, pinakataas is dapat skincare. So, yun, bumili ako ng shake, protein shake. And then, may milk din sila. So, try natin. Masarap yung may buo-buo. So right now, papunta na ako dun sa may Blue Elephant na area, which is diretso lang from dito sa may Olive Young. Alam nyo, isa sa mga pinaka-favorite kong pinupunta dito sa Korea, itong Songsu. Kasi ang chill lang talaga ng lugar na to. Tapos andito lahat ng kailangan mo bilhin or mga usual na bibilin mo kapag nasa Korea ka. Tapos very chill lang siya. And hindi siya yung sobrang daming tao. Hindi siya sobrang touristy. Talagang kinikita nila mostly sa locals and for some few na alam yung lugar na to. So nakapunta natin Tambourines. Kasi pa nakapunta dito. So ito yung building ng Tambourines. Parang sirang bahay, no? Talagang dito hindi na nila kailangan ng effort kasi sira-sira na siya. Wait, dito pala yung entrance. May mushroom sa taas. It's cool. Parang may smoke na lumalabas. So ito yung mga perfume nila. Cute ng bottles nila. Ay, cute naman ito. Grabe, laki naman yan. Ito yung perspective. Only it's may malaking version. Limited edition siya. 215 Korean won. Ito may kasama pang keyring. Ano naman siya? 48,000 won. So yun, alam talaga akong bibili. Kung balak bumili mo. Kasi medyo mahal siya yung perfume. Siguro mga 3,000 yung maliit. So yan, ito yung Tambourines. And okay naman yung mga perfume nila, pero parang hindi ko yung bet yung price nila. So nasa tapat lang yung Dior, iconic na Dior na building. So dami nagpapapicture dito. And then ito, dami din tao pumunta dito sa Dasik. Pero usually mga babae. Mga din yung mga makeup na cute. Tapos alam ko may cafe sa taas. So maraming tao, pero parang nakakahiyang pumasok kasi parang puro women yung nasa loob. So ayun, umalis na ako dun. Tapos meron pa dito sa bungad kasi. Usually, ang dapat yung lalakaran is itong pinakamalawak na street. Kung nasan yung maraming tao, sundan nyo lang. Dito yung tabi-tabi yung mga tabi-tabi yung mga tindahan. So dito tayo muna sa Blue Elephant. So hindi nyo mahanap yung store kasi nasa yung baba niya ibang store. Ang gagawin nyo, dito kayo sa gilid, ditong side. And then papasok kayo dun sa parang maliit na daanan. Dito. Parang di siya entrance, no? Ito dito. Pasok kayo dito, paakyat. Doon yung Blue Elephant. Yan, di ba? Akala mo walang store. So ayan, dito.
Ayan, dito yung Blue Elephant. Bagay ba? Diba hindi? Try natin to. Para akong mayaman. Hindi, mas maganda yung isa kanina eh. So, parang ganda na to. Bagay ba? Parang akong professor. Itong white. Milig ako sa transparent eh. Oh. Parang maganda din to. Ayun, so umalis ako ng ng Blue Elephant. Kasi meron naman akong Blue Elephant. So ako lang mag-picture talaga to. So yung Blue Elephant, lahat sila, isa lang yung price, which is 49,000 won. So around 2,000 pesos din siya. Ito, isang brand to na sikat dito, yung itong Matin Kim. This one, Matin Kim. Mga siya, mga bags, mga clothes. Ito cute lang. 118. Ayun, naka-sale siya ng 30%. Pero mahal pa rin kasi 100 plus pa rin siya eh. Ayan, ito yung itsura ng Songsu. Parang talaga siyang Myeongdong kasi tabi-tabi. Pero mas maluwag dito. Tsaka mas less mas less yung crowd. Tsaka medyo mas local yung mga brands. Pamili ka sa mga perfume. Ito, may diptyque din dito. Pero nakakatakot pumasok kasi walang tao. 'Di ba? Ito, may diptyque. This is New Balance. Kailang may pila. Ito lang problem. Usually may mga pila yung iba dito. Oh, meron ditong MLB. So, mga ganito binibenta nila. Tag, magkano. This one is 36,000 won. Parang mas maganda to. So, ayan, marami din iba pang store dito. This one. Ito. Kung ano talaga magsasawa ka nung bibilin mo dyan. Ito, pasok tayo dito sa Kinfolk. Mga mga perfume din. May nagustuhan ko dyan before eh. So baka may bilin ako dito na. So pumasok ako sa Kinfolk. May nagustuhan akong app, 3. Kasi lang ang price nila is nasa 100,000 won. So mga 5,000 pesos din. Mahal din siya. Pinaka-best for me is itong I Try This. This one. Ang lamig niya, pag inamoy mo siya, parang ang cool, tapos parang kala mo minty siya, pero hindi. Hello! So, mayroon pa isang store din na mga glasses din. Mas mura siya ng slide. Ito siya, 39,000 ng wall. Oo, naka-sale from 89. Ito yung tsura niya. Parang ang ganda to. 39,000 won. So yun, sobrang haba pa nito. Like yung buong papunta dire-diretso dun is puro stores pa rin. Hindi, puro usually mga clothes, perfumes, skincare yung binibenta nila. Although mas onting skincare, mas maraming clothes and mga cute stuff. Oh, meron silang ito. Candle making. Oh? Buy 2 get 1 Nike. Totoo ba to? Tingnan nyo, may Ami Pari dito. Totoo kaya to? Oh my god, gusto ko nito. 139 won? Oh. Ay. May magsasawa na lang kayo dito kasi sobrang daming stores. Ayun, Aesop, may Prada. So, bibili na lang ulit ako ng yung salt bread. Yung pinipilan. Medyo mahaba pila, pero mabilis lang yan kasi lang naman yan eh. Pila, bayad, tapos ready na kaagad yung bread. So, ito siya. Ito yung pila. Hello, so ayun, mabilis na naman yung pila. Ito, pinili ko yung salt bread. Natikman ko na ito before though. And alam ko masarap pa rin naman siya. Ito yung salt bread na pinili ko. 4 pieces siya. Sarap. Parang bread lang na normal, tapos ang daming butter, tapos may mga salt. Sarap. Pwede na. Magkano to? Hindi ko alam kung magkano to. Medyo madami na yung tao dito sa area. Try nito.
Nakakabusog din siya. 4 pieces na siya agad eh. So, uwi ko na itong iba sa hotel later. Para meron akong breakfast tomorrow. So guys, kung mahilig kayo sa Gentle Monster, meron din store dito sa Songsu. Tapos currently, meron sila nung collab with Bratz. So may malaking Bratz sa taas. Pati yung loob niyan, Bratz yung design. So dito na ako sa loob ng Gentle Monster. And meron ding malaki dito. Ang cool. Tapos, alam mo, ito lang maganda yung glasses nila. Ooh, ganda naman ito. Ang cute din ito. Cool, meron din sila ditong yung mga actual dolls na binibenta nila. Pero sold out na daw. So may ibang clothes sila. Tapos parang purchase mo din yan. Cool, diba? Doll sa gitna. Cool. Hello, so dito ako ngayon sa parang coffee shop na malapit sa may, dito lang along Songsu, malapit lang sa may Gentle Monster, and sobrang cute nung shop niya. So dito ako sa side, sobrang aesthetic, diba? So nag-order ako ng coffee na iced, and then tiramisu cake. Tapos late, at least mag-work lang din ako dito kasi may dami akong need na gawin. So yun lang, parang siya, yung coffee, dyan. Kapsamnida. Oops. Okay. An order ko. This one, white butterscotch. And then tiramisu cake. Hindi ko alam bakit dalawang binigay sa akin. Pang dalawang tao ba to? Try natin muna yung drink. Yung drink niya ganito itsura, oh. Parang hindi mo siyang haluin or something. Dalgona. Ooh. Hindi ko pa haluin. Parang hindi ko masyadong mahalo. Next one, isang tiramisu. Ba't dalawa? Tiramisu cake. Tiramisu cake. Sarap. Actually, medyo stressful ngayon yung work ko kasi, well, in a normal work day, in a normal work month, usually isa lang yung nila-launch naming products. On the other hand, ngayon, sobrang dami namin nila-launch na this week alone, parang 3 products na yung nilaunch namin. And of course, dumadaan sa akin lahat yun kasi kailangan kong ayusin lahat ng mga marketing materials, videos, scripts, ads, image ads. And then need ko ipasa sa mga video editors ko para gawin nila yun. So medyo stressful siya, lalo na nakabakasyon. Tapos madaming product launches. Tapos alam niyo, itong cafe na to, wala siyang aircon. Like open lang ng mga sides niya, mga pintuan. And sobrang sarap kasi yung hangin is malamig na. Hindi siya yung ice cold lamig na winter. As in, sobrang perfect lang ng temperature. As in, ang aliwalas nung temperature niya. So, malapit lang doon sa cafe na yun is yung Fui, yung pinaka pop-up store ng Fui, which is ito. Like, super trending to lagi eh. Yan. Cute kasi ng pop-up store nila. Tapos right now, nung medyo pahapon na, mas lumamig pa siya lalo. To the point na minsan pag humangin, parang aircon na yung feeling ng hangin. So, malapit na. Like, pwede ka ng, siguro in a few days, kailangan magkaroon ka na ng another sweater or parang manipis na jacket. May Lush din dito. Ito yung nilaro ko kanina. Dito nga pala ako kanina. So, mas madaming nag-open nung hapon. So, meron din ditong pop-up store ng Labubu. Di siya Pop Mart eh. Like, Labubu lang talaga siya. Ito yung sinasabi na isang store. So dito ka sa Hetras and meron ditong mga hand lotion and mura lang siya, 9,800 won. So ang laki na niya. So pwede na, hanap ako ng scent. Parang feeling ko specialty nila is mga spray, fragrances. May toothpaste din sila. So kumuha ko ng hand cream, 9,000 won. Ayan. So cute naman yung store nila, madami ding tao. Meron din sila binibentang mga car diffuser, mga room scents. So dito sa Hetras, kapag after mo pumili ng kung anong gusto mong bilhin sa taas, susulat ng staff sa taas sa parang paper, then bababa ka sa basement, iabot mo dito sa cashier yung paper. Then after mo magbayad, bibigyan ka nila ng parang number, then pipick upin mo sa gilid. So ayun, nakabili na ako ng isa lang binili ko.
Wait lang, pakita ko. Yung lip, hindi, ano ba to, hand cream lang naman binili ko. Tapos ang laki ng paper bag, diba? Ay, sorry, may kanal. Ay, ang laki ng paper bag. Para, kunwari, madami tayong nabili sa, sa Hetras. Ito pa ibang parts. So, dumare-diretso lang ako dito sa may Songsu. And, ayun, ang dami pa dito. Ang daming perfume, damit, lahat na maisip mo. Andito sila lahat. Tapos meron din ako nakikitang minsan mga maliliit na mga cafes or dessert places. Ayun, so ito yung Musina brand, Musina Standard. Malaki siyang building nga eh. This one, ayun, no? So, malaking building nito. So, ang pansin ko, para lang naman siyang para siyang Zara. So, yeah, may mga perfume din yung Musina. This one, after shower. Hindi ko fresh lang amoy nito. Yep. So, mga perfume nila tag 49,000. So, meron silang ibang mga nakasale. Like yung polo na to from 39 to 29. Oh, this one is parang jacket siya. From 99 to 89. Ito may pop-up store niya naman dito. Dati tier to eh. Ngayon, ano yan? Alam ko anong brand yan. Alam niyo kaya nakakainganyo mag-shopping talaga dito sa Korea. Kahit mga locals eh. Kasi tingnan mo naman yung mga stores nila, diba? Yung mga pop-up stores nila. Talagang, alam mo yun, talagang binibigyan nila ng effort yung mga pop-up stores nila. Lalo na yung pag may bago silang brand or product. Ito, tingnan nyo to. Diba? Ang cool. Parang ang aesthetic. Yung store pa lang aesthetic na. So parang naisip mo na maganda siguro yung mga products nila dyan. Para mukhang mahal dyan. Kaya di tayo dyan pupunta.